May nabasa akong liham ng husband ko. May confession siya doon na hindi niya maamin-amin sa akin. Hello mga kabebe, isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. At umpisahan na nga po natin. May nabasa akong letter ng husband ko na hindi niya maamin-amin sa akin. Hi, I am 34 and I am married. I married a husband na sobrang introvert. Malihim kapag may problema. Mas gusto pa nga niyang itago ito sa sarili niya kapag hindi na niya nga kaya. Tsaka lamang niya pinapaalam sa akin o tsaka lang siya hihingi ng tulong. Don't get me wrong ha. When it comes to our married life, sobrang maayos kami. Masaya. I know my husband loves me and my daughter. Lagi niyang sinasabi na kami daw ang mundo niya. Happiness niya, kahit na madalas ay tahimik lamang. Ugali na kasi niya yun ever since pa. Pero kahit ganun siya ay tanggap ko siya. Since introvert siya ay madalas, nagjo-journal yan kahit ano pang maramdaman niya. Lahat ng feelings of emotions niya, problema niya, instead na sinasabi niya ay sinusulat na lamang niya doon sa kanyang journal. Ginagawa niya yan kapag hindi na niya nga kaya ang bigat at ipinapabasa na lamang niya ito sa akin. Yes, tama po kayo nang narinig. Hindi namin pinag-uusapan bagamat pinababasa niya lamang sa akin ang lahat ng kanyang nararamdaman. And then recently lang, may team building sila sa opisina. Sa pagmamadali nga niyang umalis, ay meron siyang drawer na hindi niya nailak at nandoon ang journal niya. Ang kaisa-isang drawer na wag ko raw papakialamanan. Kasi para sa kanya sobrang personal iyon. At dahil nga, pakialamera ang auntie Chona nyo, pakialamera nga akong asawa, ay hindi ko na nga napigilan ang aking sarili. Unti-unti ay tinungo ko ang drawer na iyon. Tinignan ko kung ano ba ang meron doon. Nakita ko doon ang kanyang journal. Hindi ko napigilan ang sarili at binasa na nga ito. Sa mga unang pages, alam kong lahat ng nakasulat. Yan ang mga pinabasa niya sa akin dati. Pero sa bandang likuran, may nakasulat na hindi mo mapapansin. Kasi pagitan siya ng mga pages na walang nakasulat pa. Hindi ko matanggap ang nabasa ko. Hindi na daw pala siya masaya sa married life namin. Pero mahal niya daw kami. Pero hindi daw yun enough for him to stay sa aming marriage life o married life. I miss my Candice. Ayan ang nakalagay. I want to see her. My life, my world. Sa nabasa kong yun, nagingilit-gilit na ang luha sa aking mga mata. Nasa isip ko, sino si Candice? Umatras ang aking luha. Sino nga ba si Candice? At anong meron kay Candice na wala ako? Pagtatanong ko sa aking sarili, na para bang napapag-isip-isip ko, wala naman siyang nababanggit na Candice na kaopisina niya. Wala rin naman kaming kaibigan na Candice. I don't know kung sino si Candice. Nag-search ako sa kanyang Facebook friends, sa kanyang Instagram, sa kanyang mga social media. Pero walang Candice na nakita. Wala akong Candice na namataan. Sa dulo pa nga ay nakasulat na mas masaya ako. At mas masaya ako kapag nasa kanya ako. Pero papaano ang mag-ina ko?
Nagulat ako sa nabasa kong iyon. Bakit? Ano pa bang kulang sa akin? Napatanong ako sa aking sarili. Sabi ko, sana hindi ko na lamang ito binasa. Hindi ko na lang pinakailamanan ang drawer na pinakakatago-tago ng aking asawa. Para at peace pa rin ako. Walang gumugulo sa aking isipan. Alam nyo ba mga kabebe? 6 years. Yes, 6 years married life kami. 6 years ang pagsasama namin up to present. Sobrang masaya kami. Kaya't nagtataka ako bakit may Candice na nakasulat dito. Never kami kasing nag-away. Never nag-cheat sa isa't isa. Never tumingin kung kanino man. Masasabi kong perfect family kami. Sobrang masaya ang pagsasama namin. Pero sadyang tahimik lamang siya. Pero ayun siya ever since at tanggap ko naman iyon. So akala ko dahil tahimik lamang siya, dahil introvert siya, ay kinikimkim niya lang pala sa loob niya na may iba siyang gustong makasama. Makasama sa buhay at iwanan kami. But he still managed na ipakita at iparamdam sa amin ang anak ko na kami pa rin ang mundo niya, na mahal at masaya niya o masaya siya sa amin. Mga kabebe, humihingi po ako o gusto kong marinig ang inyong mga payo. Mas better po ba na itago ko na lang ang nalalaman ko? At huwag na namin pag-usapan? Baka kasi kapag nalaman niya na alam ko ang tungkol kay Candice, ay baka mas madali siyang umalis sa amin? Baka kaya lang niya kinakayanan na magstay sa amin dahil may anak kami? Baka kaya lang siya nagsistay ay hindi niya alam kung paano i-communicate sa akin, paano niya sasabihin sa akin. Dahil yan ang weakness niya. Mabubuhay na lamang ba kami sa kasinungalingan? Instead na buo pa rin ang pamilya namin? Tulungan niyo naman ako mga kabebe. Dahil baka hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Kailangan ko ng payo na nanggagaling sa inyo. Dahil hindi ko mapigil. Napapaisip ako, ano pa ba ang kulang sa akin? Ano pa nga ba ang kulang sa aming pagsasama? Hindi pa ba sapat na merong kaming anak? Hindi ba niya naisip na meron kaming pamilyang binuo? Sino nga ba si Candice sa buhay niya? At bakit hindi niya masabi-sabi sa akin? Ano nga ba ang pagkulang ko? Sana mga kabebe ay matulungan niyo ko. Siya nga ba si Candice? Napaisip akong bigla. Hindi kaya gusto na niyang lumitaw bilang Candice? Babae po ako ang peg niya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay mabigyan niyo ko ng payo. Hanggang sa muli, at ito ang aking kwento, ang aking My Bebe Love Stories.